Hindi na nito inilalabas ang hangin o kaya inililipat ito sa bagay. Talaga, nagtatakang tanong ni Enstam, Dennis Tiulong. Matapos subukang magdesisyon, mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga labi at sinabing, sige, susubukan ko. Tinitingnan ang manikin sa harapan niya, dahan-dahan siyang tumayo. Hinawakan niya ang Fai throwing knife gamit ang hintuturo at hinlalaki. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang isipan. Bulong niya sa kanyang isipan, ilipat ang panloob na lakas mula kaliwa pa kanan, gumawa ng 2 ikot ng igi, Chai, na umiikot sa parehong direksyon. Unti-unting lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa ang isang bughaw na daloy ng igi, Chai, at mabilis nitong binalot ang buong katawan. Dahan-dahang idinilat ni Enstam ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, kumalat din ang isang malabong bughaw na kulay. Sabi niya sa sarili, kapag ang daloy na ito ng igi, Chai, ay napuno ang buong katawan, kapag ang tunog ng pagpapakawala ay umalingaw sa aking isipan. Isang paa ang ginawa niyang panukod, at pagkatapos ay buong lakas niyang ipinukol ang Fai throwing knife patungo sa manikin. Ang Fai throwing knife ay may dalang bughaw na Chai na humahawi sa hangin at sumugod. Isang malakas na ugong ang umalingaw. Tumama ang Fai throwing knife ng eksakto sa gitna ng tiyan ng manikin na nagdulot ng paglipad ng tela. Tuwang-tuwa niyang tinawag si Hodgson, tagumpay ako. Umiti rin ng malapad si Hodgson at sinabing, Enstam, napakahusay. Naipasa mo ng tama ang igi, Chai, sa Fai throwing knife. Ang grupo ng mga nakaitim na damit na kahina-hinalang nagtatago malapit doon ay nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa Fai throwing knife na tumago sa manikin at tumama sa pader sa harapan. Nagbulungan sila sa isa't isa. Isang lalaki ang nagsalita, natuklasan na kaya tayo. Sumagot ang isa, kailangan na ba nating silang iligpit? Tumutol naman ang isa pa, sa tingin ko, nagkataon lang iyon. Lalong ibinaba ng isa pa na may hawak na libro ang kanyang boses. Kahit na kopya lamang ito, nakuha na natin ang lihim ng Huip Tecd Ren, Bloody Hand Poison Palm. Kumpleto na ang ating misyon. Bago pa magkaroon ng gulo, kailangan na nating umalis dito at bumalik sa ating sekta. Hindi maitago ng lalaki ang kanyang mapanuksong ngiti, kakha. Ang mga hangal na walang pag-iingat sa training ground na ito. Salamat doon kaya madali akong nakatakas. Bigla, isang kakaibang bango ang lumutang na nagdulot sa kanya ng pagtataka. Then, bulong niya sa kanyang mga kasamahan, mayroon bang matamis na bango na nagmumula rito? Umiling ang lahat sa paligid, naghahanap. Nang tumingala sila, napansin nila ang isang bubuyog na nakatingin din sa kanila. Mukhang hindi maganda ang hitsura ng bubuyog. Ang huni nitong KBB ay tila nagdadala rin ng galit. Sa kadiliman ng gabi, bigla, isang malakas na sigaw ang pumunit sa gabi. Nagtatakang tanong ni Enstam, anong nangyayari? Tumingin si Gedhid sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog at naghinala, tila may mga tao rito. Sa likod ng mga puno sa likod ng manikin, mayroong isang grupo ng mga nakaitim na kahina-hinalang tao. Gulat silang sumigaw, Bakit may bubuyog dito? Dahil sa kanilang kahina-hinalang kasuotan at pag-ugali, nagpasya si Gedhid na sila ang mga nanghihimasok. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, nagpasya si Gedhid na tumalon patungo sa kanila. Hindi niya nakalimutang utusan ang taong nasa tabi niya, Enstam, magpaputok ka ng pana. Nagtataka siyang sumigaw kay Enstam, Dennis TV, binibining Enstam. Nang makita ng mga nakaitim na tao ang mapanganib na sitwasyon, dali-dali nilang sinabihan ang kanilang mga kasamahan na umurong. Ang isa naman na kinagat ng bubuyog sa tainga ay humingi ng tulong, tanggalin niyo ang bagay na ito sa akin. Hindi siya tinulungan ng 2 natitirang lalaki, sa halip ay ginamit nila ang Kinsen, light skill at tumakas. Mula sa malayo, tumakbo si Andit at sumigaw, tumigil kayo. Dali-dali niyang kinuha ang isang mahabang Eduroy, whip na may itim na kulay na may maraming matutulis na tinik na lumitaw sa Eduroy, whip. Buong lakas na ipinukol ni Andit ang Eduroy, whip patungo sa kalaban, ngunit mabilis silang tumalon at umiwas. Dahil dito, hindi maiwasan na magulat siya. Naiwasan nila ang kanyang Eduroy, whip. Ang lalaking kinagat ng bubuyog dahil alam niyang hindi siya makakatakas, ay nagpa siyang manatili at pigilan sila,
Habang sumasalakay din hinawakan niya ang kanyang espada at tumakbo patungo sa kanya, sumisigaw, mamatay ka. Si Enstam ay nakatayo lamang sa labas, sumisigaw upang paalalahanan si Enhidinsen. Denich and Setugie, binibining Enhidinsen, mag-ingat. Sa kanyang boses, mababanaag ang pag-aalala. Kahit nakinagat pa rin ang bubuyog ang nakaitim na tao, hindi pa rin ito binibitawan at iwinasiwas pa rin niya ang espada. Si Enhidinsen, gayunpaman, ay isang dalubhasa pa rin. Itinaas niya ang Izduroy, whip, gamit ang dalawang kamay upang harangin ang atake ng espada, habang tumitingin ng may paghamak sa kalaban. Pagkatapos, mariin niyang ipinukol ang Izduroy, whip, sa mukha ng lalaki, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulat. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang kalaban na makaganti. Patuloy niyang ipinukol ang Izduroy, whip, patungo sa kanya. Sa oras na ito, binitawan na siya ng bubuyog at lumipad sa itaas. Nang makita ni Enstam na nakahandusay na sa lupa ang nakaitim na tao, nag-aalala siyang nagtanong, Denihid, Setugie, binibining Ehid, ayos ka lang ba? Ibinawi ni Enhid, Hodengsid, ang Esturoy, whip at kalmadong sumagot, ayos lang ako, ayos lang ako. Bigla, sumigaw ang nakaitim na tao at tumahimik. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng itim na usok, nakabuka ang bibig. Nang makita ito ni Enstam, Tiulong, gulat siyang nagsalita, sino to? Patay na ba siya? Sa loob-loob niya ay napamura, ano ba to? Yumuko si Enhidis para tignan ang nanghihimasok na may masamang intensyon sa Enhidya, Denhidya. Tinitignan ang balat na kulay abo at iba pang mga senyales, ipinasya niya, kumagat siya ng lason. Mukhang may tinatago siya. Ang mga ilaw sa buong Enhidya, Denhidya ay binuksan. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, may nanghihimasok. Hulihin sila! Matapos tipunin ang Team 5, seryosong nag-utos si Enhidis. Mag-aayos tayo agad ng isang grupo para habulin at hulihin sila. Enstam, Tiulong, sumama ka sa akin at kay Kubay, Shambay, pinuno ng Huitsi team. Sa katahimikan ng gabi, sa loob ng kagubatan, ang apoy ay kumikislap-kislap na parang alitaptap, paminsan-minsan ay namamatay. Patuloy ang pagsigaw, hulihin sila. Patuloy ang paghabol ng mga tao. Habang tumatakbo, sumisigaw si Kubay, Shambay, hindi pa sila nakakalayo. Kailangan natin silang hulihin sa anumang paraan. Dahil pakiramdam niya na mabagal ang kanyang bilis, kinuha ni Enstam, Tiulong, ang Denhidis. Sa isipan niya ay nagpasya, halika, double-cylinder engine ko. Ngunit nang itapak niya ang kanyang paa sa lupa, nadulas siya. Nahulog ang buong katawan niya sa isang hukay na nagdulot sa kanya na sumigaw. Nang marinig ni Kubay, Shambay, ang sigaw, mabilis siyang lumingon at sumigaw, ni Enstam, Tiulong. Siya at isa pang lalaki ay bumalik para hilahin siya, nag-aalala kung ayos lang siya. Hirap na umahon si Enstam, Tiulong, at nagpasalamat, akala ko katapusan ko na. Ngunit nakaramdam siya ng kakaiba. Lumingon siya at tumingin sa likod, nagtatakang bumulong, ha? Nakita niya sa likod niya ang isang grupo ng mga berdeng ahas na may pulang mata na nagsisiksikan. Nanlamig ang buong katawan niya at pinagpawisan. Sa loob-loob niya ay gulat na gulat, ano yan? Ahas? Punong-puno rin ng pawis ang mukha ni Kubay, Shambay. Tinitigan niya ito sandali at pagkatapos ay sinabi, mukhang lungga ng mga ahas. Ang mga ahas ay madalas na nagtitipon sa mga lugar na may malakas na yin energy, lalo na sa panahon na ito. Sila ay agresibo. Mag-ingat tayo. Kabaliktaran naman sa kanya, mukhang nasiyahan si Denhidis. Bulong niya, tama nga, mga batang ahas. Nakatingin sila sa akin. Nakabuka pa ang mga bibig nila na para bang sinusubukang takutin ang grupo. Nagtataka siya, kakaiba. Karaniwan, hindi naman ganyan ka-agresibo ang mga water snake with tiger stripes. Pagkatapos ay nahihiyang tumingin siya sa lahat, dahil sa akin kaya tayo natagalan. Mukhang ulan pa. Bilisan na natin. Sumagot agad si Kubay, Shambay, malinaw po, mandirigma, Enstam, Tiulong. May nasayang na mahalagang oras. Muling binilisan ng grupo ang kanilang pagtakbo para habulin sila. Nang makita nila ang liwanag sa unahan, sumigaw ang nasa unahan, nasa yon sila.
Hulihin sila. Lumingon si Kubay, Shambay, at itinuro ang isang ibang direksyon, pumunta kayo doon. Napakunot ang noo ng tatlong nakaitim na tao na puno ng pag-iingat, tinitignan ang mga taong humahabol sa kanila. Sa madilim na gabi, bumubuhos ang ulan. Sa sandaling ito, kumulog ng malakas. Nagtitigan ang dalawang grupo. Malinaw ang pagkakaiba sa bilang ng mga tao. Seryosong nag-utos ang lalaking nasa unahan, sikipan ang kordon. Sumagot din si Kubay, Shambay, wala na kayong matatakasan. Pagkatapos ay isinuot niya at ng kanyang mga tauhan ang mga kamay sa loob ng kanilang dibdib para kumuha ng mga armas. Mabilis ding kinuha ng lahat ang kanilang mga armas. Hindi natakot ang mga nakaitim na tao at kumuha din ng mga saber at espada. Nagkatinginan ang dalawang grupo. Maya-maya pa, sumigaw ang nangunguna sa Dendidya, sumugod at sumugod sa unahan. Alam ng kabilang panig na ang paglaban lamang ang tanging paraan para mabuhay. Iwinasiwas ng lalaki ang kanyang espada patungo sa nakaitim na tao, ngunit naharangan ito ng dalawang double saber niya. Dismayadong sinabi ng katabi niya, mga langgam na to. Sumugod ang isa pa para tumulong, sumisigaw, umalis ka sa daan. Pagkatapos ay winasiwas niya ang kanyang saber patungo sa lalaki na nagdulot sa kanyang pagbagsak. Gulat na sumigaw ang nasa likod, mag-ingat. Ngunit huli na. Bigla, isang sinag ng liwanag ang sumugod patungo sa nakaitim na tao na nagdulot sa kanyang hindi makapaghanda. Ang lalaki na nagpakawala ng atake na iyon ay muling winasiwas ang kanyang braso sa ulo ng nakaitim na tao. Sa pagkakataong ito, nakailag siya sa pamamagitan ng pagyuko. Sa huli, ipinuko ng binata ang saber patungo sa nakaitim na tao. Lumabas na ang ginamit niya ang tatlo DESE, 3 shadow strikes, isang sikat na chubis, galaw ng Edidya, Dendidya. Tatlong sunod-sunod na saber point, ang sumugod patungo sa nakaitim na tao na nagdulot sa kanyang patuloy na pag-atras. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para tumalon at iwasan ang saber sa ilalim ng kanyang paa. Ngunit isang saber ang parang nahulaan ang kanyang intensyon. Tumama ang saber point sa kanyang dibdib. Sumabog ang dugo na parang paputok. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang dibdib para pigilan ang pagdurugo. Malapit na sinabi ni Kubay, Shambay, lucky bastard. Tinitigan ni Kubay, Shambay, ang kalaban na nagpapakita ng panghihinayang sa kanyang boses. Ituring na maswerte ka dahil nabura ng ulan ang lason sa aking fate throwing star. Nagpapatuloy na sinumpa ng nasugatan habang hinahawakan ang kanyang sugat, damn it. Isa pang nakaitim na tao ang napatumba. Si Endstam, Tiulong, ang nangasiwa sa pagbabantay. Ang nakaitim na tao ay nakagapos na. Tinitigan ni Kubay, Shambay at ng kanyang mga tauhan ang natitirang nasugatan. Sa sandaling ito, isang kakaibang tunog ang umalinggaw-ngaw na umakit sa atensyon ng lahat. Mga kawawang insekto. Talagang nagtitipon kayo ng sama-sama. Nangangalaga si Kubay, Shambay na sumigaw, sino yan? Isang lalaki ang bumagsak mula sa itaas, na may isang atake ay nagawang basagin ang isang malaking bato sa maraming piraso. Isa itong matandang lalaki na may masamang mukha. Ang pulang ilaw na nagmumula sa kanyang mga mata ay lalong nagpapakita ng kalupitan. Nararamdaman ang malakas na GVDC, aura niya, nagsalita si Kubay, Shambay, para paalalahanan ang lahat, siya ay isang dalubhasa. Umurong kayo. Naglalabas ang buong katawan ng mahinang pulang liwanag. Tumawa ang matanda sa kakaibang boses, Yiriye. Huminto siya sa pagtawa at tinanong ang nasugatang nakaitim na tao, nakuha mo na ba ito? Kinuha ng lalaki ang isang libro na nakatago sa kanyang dibdib, magalang na sumasagot, opo. Hindi ito ang orihinal, kundi isang kopya na naitala ng Dendidna. Nang marinig ito ni Endstam, Tiulong, mula sa malayo, mabilis siyang lumingon, naalala ang sinabi ng Thaitiden Jiaji, Supreme Clan Leader. Ang bagay na ito ay tanging ang masasamang tao lamang ang titingnan, nag-aalala siyang nagsalita, ha? Iyon ay di. Natakot din siya, iniisip na isa iyong kopya ng masamang libro na binasa ni Jiagya, Lolo, noong nakaraan. Mabilis niyang sinigawan ang mga nasa unahan, say, Mandirigma, Kubay, Shambay, iyon ay ang Hoyt TECD Ren, Bloody Hand Poison Palm, BE, sekreto.
Nang marinig ni Kubay, Shambay, ang pangalan na iyon, hindi rin iba ang kanyang ugali. Nag-aalala, ano? Isa iyong bihi, sekreto, kopya. Pinagpawisan siya, naggangalit ang mga ngipin habang sinisisi ang mga masasamang tao, mga masasamang tao. Dahil nakita niya ang walang pakialam na ugali ng kalaban, hindi napigilan ni Kubay, Shambay, na sumigaw, anong klaseng tao ang gugustuhin ang isang bagay na mapanganib? Ha! Ipakita niyo agad ang inyong pagkakakilanlan. Hindi pinansin ang mga mura, binuksan ng matanda ang libro habang nakangiti. Tama nga ang hinala ko. Dahil isa itong kopya, may mga tubith, galaw, pero kulang sa mga yukwet, pangunahing punto. Gayunpaman, sapat na ito. Matapos sulyapan ito, isinara niya ang libro at inuto sa nakaitim na tao. Kahit na medyo nagmamadali, wala nang mas mahusay na paraan para ipaalam ang ating pagbabalik. Hoyt Vin, pinapayagan kitang gamitin ang martial arts ng ating sekta. Lumabas na Hoyt Vin, ang pangalan ng nakaitim na tao. Nang marinig niya ang utos na huwag magtira ng buhay, tumango siya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang kamay patungo sa nakaitim na tao na nakahiga sa lupa na hindi malinaw kung buhay o patay. Ang dugo sa katawan ng nakaitim na tao ay biglang tumaas sa hangin. Kumalat ang masangsang na amoy sa paligid. Tinitignan ang kakaibang eksena, sumigaw si Giftam, Tiulong, Ano yan? Nagtatakang sinabi ni Kubay, Shambay, ang tubith, galaw, na iyon. Sa loob ng palad ng kamay ng nakaitim na tao, ang spiritual energy, ay nagtitipon ng masidhi. Ang dugo sa paligid ay unti-unting nagtitipon sa kanyang palad. Napagtanto ng lahat, sumisipsip siya ng dugo. Isang tunog ang umalingaw-ngaw. Ang espadang may itim na dugo ay nahulog sa lupa. Hinawakan niya ang sugat na unti-unting gumagaling dahil sa mahika. Sa oras na ito, tumawa ang matanda, Yidiye. Tama ka. Ang kamay na may mahahabang matutulis na kuko ay nagtitipon ng pulang Hoyt-ile, blood energy. Pinagmamalaki niyang ipinakilala, wala akong iba kundi ang Pirang Ilo, elder, ng Haitjo, blood sect, Haitnge on Tro Kutsidis Isi. Blood Eagle Severing Claw Kutsidis. Ang pangalan na iyon ni. Tinitigan niya si Genstam, Tiulong, at Sinuri. Mukha kang maganda. Napakagaling. Kinuskus niya ang kanyang dalawang kamay, ang bibig na puno ng matutulis na ngipin ay tumutulo ng laway. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, naglalaway. Matagal na rin. Hindi ko pa natitikman ang lasa ng isang taong may dugo na tulad mo. Sa tunog ng ulan, nagbabantay ang dalawang panig habang nagtititigan. Isinilid ni Kutsidis si, ang BEE, sekreto, sa loob ng kanyang dibdib at inutusan ang nakaitim na tao na si Hoyt Vin, huliin mo siya. Walang makakatulong na gumaling ng mas mabilis kaysa sa Tinhoyt, essence blood, ng isang binata. Ibinawi ni Engsid, ang esturoy, whip at kalmadong sumagot, ayos lang ako. Bigla, sumigaw ang nakaitim na tao at tumahimik. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng itim na usok, nakabuka ang bibig. Nang makita ito ni Stam, Tiulong, gulat siyang nagsalita, sino to? Patay na ba siya? Sa loob-loob niya ay napamura, ano ba to? Yumuko si Engis para tignan ang nanghihimasok na may masamang intensyon sa Denjia. Tinitignan ang balat na kulay abo at iba pang mga senyales, ipinasya niya, kumagat siya ng lason. Mukhang may tinatago siya. Ang mga ilaw sa buong Denjia ay binuksan. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, may nanghihimasok. Hulihin sila! Matapos tipunin ang Team 5, seryosong nag-utos si Mag-aayos tayo agad ng isang grupo para habulin at hulihin sila. Stam, Tiulong, sumama ka sa akin at kay Kubay, Shambay, pinuno ng Hoyt-si, Blood Poison Team. Sa katahimikan ng gabi, sa loob ng kagubatan, ang apoy ay kumikislap-kislap na parang alitaptap, paminsan-minsan ay namamatay. Patuloy ang pagsigaw, hulihin sila. Patuloy ang paghabol ng mga tao. Habang tumatakbo, sumisigaw si Kubay, Shambay, hindi pa sila nakakalayo. Kailangan natin silang hulihin sa anumang paraan. Dahil pakiramdam niya na mabagal ang kanyang bilis, kinuha ni Stam, Tiulong, ang Dengi grupo ng mga odd centipede.
Sa isipan niya ay nagpasya, halika, double-cylinder engine ko. Ngunit nang itapak niya ang kanyang paa sa lupa, nadulas siya. Nahulog ang buong katawan niya sa isang hukay na nagdulot sa kanya na sumigaw. Nang marinig ni Kubay, Shambay, ang sigaw, mabilis siyang lumingon at sumigaw, ni Dinstam, Tiulong. Siya at isa pang lalaki ay bumalik para hilahin siya, nag-aalala kung ayos lang siya. Hirap na umahon si Dinstam, Tiulong, at nagpasalamat, akala ko katapusan ko na. Ngunit nakaramdam siya ng kakaiba. Lumingon siya at tumingin sa likod, nagtatakang bumulong, ha? Nakita niya sa likod niya ang isang grupo ng mga berdeng ahas na may pulang mata na nagsisiksikan. Nanlamig ang buong katawan niya at pinagpawisan. Sa loob-loob niya ay gulat na gulat, ano yan? Ahas? Punong-puno rin ng pawis ang mukha ni Kubay, Shambay. Tinitigan niya ito sandali at pagkatapos ay sinabi, mukhang lungga ng mga ahas. Ang mga ahas ay madalas na nagtitipon sa mga lugar na may malakas na yin energy, lalo na sa panahon na ito. Sila ay agresibo. Mag-ingat tayo. Kabaliktaran naman sa kanya, mukhang nasiyahan si Denny. Bulong niya, tama nga, mga batang ahas. Nakatingin sila sa akin. Nakabuka pa ang mga bibig nila na para bang sinusubukang takutin ang grupo. Nagtataka siya, kakaiba. Karaniwan, hindi naman ganyan ka-agresibo ang mga water snake with tiger stripes. Pagkatapos ay nahihiyang tumingin siya sa lahat, dahil sa akin kaya tayo natagalan. Mukhang ulan pa. Bilisan na natin. Sumagot agad si Kubay, Shambay, malinaw po, mandirigma, Dinstam, Tiulong. May nasayang na mahalagang oras. Muling binilisan ng grupo ang kanilang pagtakbo para habulin sila. Nang makita nila ang liwanag sa unahan, sumigaw ang nasa unahan, nasa yon sila. Hulihin sila! Lumingon si Kubay, Shambay, at itinuro ang isang ibang direksyon, pumunta kayo doon. Napakunot ang noo ng tatlong nakaitim na tao na puno ng pag-iingat, tinitignan ang mga taong humahabol sa kanila. Sa madilim na gabi, bumubuhos ang ulan. Sa sandaling ito, kumulog ng malakas. Nagtitigan ang dalawang grupo. Malinaw ang pagkakaiba sa bilang ng mga tao. Seryosong nag-utos ang lalaking nasa unahan, sikipan ang kordon. Sumagot din si Kubay, Shambay, wala na kayong matatakasan. Pagkatapos ay isinuot niya at ng kanyang mga tauhan ang mga kamay sa loob ng kanilang dibdib para kumuha ng mga armas. Mabilis ding kinuha ng lahat ang kanilang mga armas. Hindi natakot ang mga nakaitim na tao at kumuha din ng mga saber at espada. Nagkatinginan ang dalawang grupo. Maya-maya pa, sumigaw ang nangunguna sa Dindidya, sumugod at sumugod sa unahan. Alam ng kabilang panig na ang paglaban lamang ang tanging paraan para mabuhay. Iwinasiwas ng lalaki ang kanyang espada patungo sa nakaitim na tao, ngunit naharangan ito ng dalawang double saber niya. Dismayadong sinabi ng katabi niya, mga langgam na to. Sumugod ang isa pa para tumulong, sumisigaw, umalis ka sa daan. Pagkatapos ay winasiwas niya ang kanyang saber, patungo sa lalaki na nagdulot sa kanyang pagbagsak. Gulat na sumigaw ang nasa likod, mag-ingat. Ngunit huli na. Bigla, isang sinag ng liwanag ang sumugod patungo sa nakaitim na tao na nagdulot sa kanyang hindi makapaghanda. Ang lalaki na nagpakawala ng atake na iyon ay muling winasiwas ang kanyang braso sa ulo ng nakaitim na tao. Sa pagkakataong ito, nakailag siya sa pamamagitan ng pagyuko. Sa huli, ipinuko ng binata ang saber, patungo sa nakaitim na tao. Lumabas na ang ginamit niya ang tatlo three shadow strikes, isang sikat na chubis, galaw, ng Dindya. Tatlong sunod-sunod na saber point, ang sumugod patungo sa nakaitim na tao, na nagdulot sa kanyang patuloy na pag-atras. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para tumalon at iwasan ang saber, sa ilalim ng kanyang paa. Ngunit isang saber, ang parang nahulaan ang kanyang intensyon. Tumama ang saber point, sa kanyang dibdib. Sumabog ang dugo na parang paputok. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang dibdib para pigilan ang pagdurugo. Malapit na sinabi ni Kubay, Shambay, lucky bastard. Tinitigan ni Kubay, Shambay, ang kalaban na nagpapakita ng panghihinayang sa kanyang boses.
Ituring na maswerte ka dahil nabura ng ulan ang lason sa aking fate, throwing star. Nagpapatuloy na sinumpa ng nasugatan habang hinahawakan ang kanyang sugat, damn it. Isa pang nakaitim na tao ang napatumba. Si Endstam, Tiulong, ang nangasiwa sa pagbabantay. Ang nakaitim na tao ay nakagapos na. Tinitigan ni Kubay, Shambay at ng kanyang mga tauhan ang natitirang nasugatan. Sa sandaling ito, isang kakaibang tunog ang umalingaw na umakit sa atensyon ng lahat. Mga kawawang insekto. Talagang nagtitipon kayo ng sama-sama. Nangangalaga si Kubay, Shambay na sumigaw, sino yan? Isang lalaki ang bumagsak mula sa itaas, na may isang atake ay nagawang basagin ang isang malaking bato sa maraming piraso. Isa itong matandang lalaki na may masamang mukha. Ang pulang ilaw na nagmumula sa kanyang mga mata ay lalong nagpapakita ng kalupitan. Nararamdaman ang malakas na GVDC, aura niya, nagsalita si Kubay, Shambay, para paalalahanan ang lahat, siya ay isang dalubhasa. Umurong kayo. Naglalabas ang buong katawan ng mahinang pulang liwanag. Tumawa ang matanda sa kakaibang boses, Yiriye. Huminto siya sa pagtawa at tinanong ang nasugatang nakaitim na tao, nakuha mo na ba ito? Kinuha ng lalaki ang isang libro na nakatago sa kanyang dibdib, magalang na sumasagot, opo. Hindi ito ang orihinal, kundi isang kopya na naitala ng Ekhidnas, Denhidna. Nang marinig ito ni Endstam, Tiulong, mula sa malayo, mabilis siyang lumingon, naalala ang sinabi ng Thaitident Jiaji, Supreme Clan Leader. Ang bagay na ito ay tanging ang masasamang tao lamang ang titingnan, nag-aalala siyang nagsalita, ha? Iyon ay di. Natakot din siya, iniisip na isa iyong kopya ng masamang libro na binasa ni Gyagya, Lolo, noong nakaraan. Mabilis niyang sinigawan ang mga nasa unahan, say, Mandirigma, Kubay, Shambay, iyon ay ang Hoyt TECD Ren, Bloody Hand Poison Palm, BE, sekreto. Nang marinig ni Kubay, Shambay, ang pangalan na iyon, hindi rin iba ang kanyang ugali. Nag-aalala, ano? Isa iyong BE, sekreto, kopya. Pinagpawisan siya, naggangalit ang mga ngipin habang sinisisi ang mga masasamang tao. Dahil nakita niya ang walang pakialam na ugali ng kalaban, hindi napigilan ni Kubay, Shambay, na sumigaw, anong klaseng tao ang gugustuhin ang isang bagay na mapanganib? Ha! Ipakita niyo agad ang inyong pagkakakilanlan. Hindi pinansin ang mga mura, binuksan ng matanda ang libro habang nakangiti. Tama nga ang hinala ko. Dahil isa itong kopya, may mga tubith, galaw, pero kulang sa mga yukwet, pangunahing punto. Gayunpaman, sapat na ito. Matapos sulyapan ito, isinara niya ang libro at inutusan ang nakaitim na tao. Kahit na medyo nagmamadali, wala nang mas mahusay na paraan para ipaalam ang ating pagbabalik. Hoitvin, pinapayagan kitang gamitin ang 8th martial arts ng ating sekta. Lumabas na Hoitvin, ang pangalan ng nakaitim na tao. Nang marinig niya ang utos na huwag magtira ng buhay, tumango siya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang kamay patungo sa nakaitim na tao na nakahiga sa lupa na hindi malinaw kung buhay o patay. Ang dugo sa katawan ng nakaitim na tao ay biglang tumaas sa hangin. Kumalat ang masangsang na amoy sa paligid. Tinitignan ang kakaibang eksena, sumigaw si Giftam, Tiulong, ano yan? Nagtatakang sinabi ni Kubay, Shambay, ang tubith, galaw, na iyon. Sa loob ng palad ng kamay ng nakaitim na tao, ang spiritual energy, ay nagtitipon ng masidhi. Ang dugo sa paligid ay unti-unting nagtitipon sa kanyang palad. Napagtanto ng lahat, sumisipsip siya ng dugo. Isang tunog ang umalingaw-ngaw. Ang espadang may itim na dugo ay nahulog sa lupa. Hinawakan niya ang sugat na unti-unting gumagaling dahil sa mahika. Sa oras na ito, tumawa ang matanda, Yiriye. Tama ka. Ang kamay na may mahahabang matutulis na kuko ay nagtitipon ng pulang Hoit-ile, blood energy. Pinagmamalaki niyang ipinakilala, wala akong iba kundi ang Pirang Ilo, elder, ng Haitjo, blood sect, Hait Nge on Tro Kutsidis Isi, blood eagle severing claw Kutsidis. Ang pangalan na iyon ni. Tinitigan niya si Genstam, Tiulong, at Sinuri. Mukha kang maganda. Napakagaling. Kinuskus niya ang kanyang dalawang kamay, ang bibig na puno ng matutulis na ngipin ay tumutulo ng laway. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, naglalaway.
Matagal na rin. Hindi ko pa natitikman ang lasa ng isang taong may dugo na tulad mo. Sa tunog ng ulan, nagbabantay ang dalawang panig habang nagtitigan. Isinilid ni Kutsidesi, ang BEE, sekreto, sa loob ng kanyang dibdib at inutusan ang nakaitim na tao na si Hoitvin, huliin mo siya. Walang makakatulong na gumaling ng mas mabilis kaysa sa Tinhoit, Essence Blood, ng isang binata. Sumagot agad si Hoitvin, susundin. Pagkatapos, silang dalawa ay naglabas ng masamang aura at sabay na sumugod patungo sa Sichuan and Jia. Mabilis na sinabi ni Kubay, Shambay, bilisan niyong ilatag ang 5 dit hakiras, 5 poison extinguishing fire formation. Huwag nating hayaang makarating siya kay Tulong ay gide, Yang Master Tulong. Isang Kutsidesi, na gumagamit ng Kinten, light skill, ay nakalutang at tumawa, hahaha. Harangan niyo kung kaya niyo. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng nagbabagang aura. Diretso siyang lumipad sa ere. Sa ilalim ay umalingaw ang isang malakas na pagsabog, kasama ang mga sigaw. Itinaas ni Gegistam, Tulong, ang kanyang kamay para takpan ang kanyang ulo, umiiwas sa mga piraso ng bato na tumama sa kanyang tenga. Narinig ang isang boses na nagpapaalala, Tulong ay gide, Yang Master Tulong. Bilisan niyong umiwas. Mula sa likod, bigla siyang hinawakan ni Huitde, Blood Shadow, sa leg, na nagdulot sa kanyang pagkagulat at pagkunot ng noo. Sa kanyang mga mata, lumitaw ang masamang aura. Malamig na sinabi ni Huitde, Blood Shadow, magpahinga ka muna. Mukhang gusto nang kunin ng P-Rang-Lo, Elder, ang iyong Tinhoit, Essence Blood. Napakunot ang mukha ni Stam, Tulong, dahil sa kahirapan sa paghinga. Sa gitna ng panganib, nagalit siya at bumulong, mga anak ko. Agad-agad, ang Dengisen, mula sa kanyang katawan ay sumugod at inatake ang nakaitim na tao. Sumunod sa utos ni Stam, Tulong, kinagat nila ang nakaitim na tao. Isang centipede, ang mariing kumagat sa likod ng kamay, galit na sumisigaw. Tinitigan ni Huitde, Blood Shadow, ang gintong kulay na nilalang sa kanyang kamay, nagtatanong sa kanyang sarili, centipede. Habang nag-iisip siya kung ano ito, isang daga ay tumama sa kanyang ulo, na nagdulot ng pagsabog ng dugo. Pagkatapos ay may isang puwersa ang sumugod patungo kay Huitde, Blood Shadow, na nagdulot sa kanya na lumipad pa atras. Mabilis na tinakpan ni Stam, Tulong, ang kanyang mga mata dahil sa nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos ay lumingon siya nang marinig niya ang pamilyar na boses. Nakita ni Stam, Tulong, si Hodgson, na pinamumunuan ang grupo ng mga taong papalapit. Sa likod ay naroon si Witgyang, at ang Ranglo, Grand Elder. Tuwang-tuwa siyang tinawag si Miss Enfens. Ang mukha ni Hodgson, at Witgyang, ay naging seryoso nang makita nila ang tanawin sa harapan nila. Tinitignan si Kutsidesi, na pinalilibutan ng itim na uso, madali niyang pinapabagsak ang mga tao. Mabilis na nagtanong si Hodgson, ang 5 dit hakira, 5 poison extinguishing fire formation, anong nangyari? Nang marinig ito ni Kubay, Shambay, lumingon siya at tumawag kay Miss Enfens. Sinabi ni Kubay, Shambay, ng diretsyo, sumalakay ang P-Rang-Lo, Elder, ng Haikyo, Blood Sect. Gulat na napasigaw si Hodgson, Haikyo, Blood Sect. Nalaman ang kalubhaan ng problema, mabilis siyang nag-utos, lahat tulungan si Deputy Team Leader, Kubay, Shambay. Mabilis ding sumagot si Witgyang, at nag-utos, sundin ang utos. Sumugod. Binago ang 5 dit hakira, 5 poison extinguishing fire formation, sa 5 dit hapiran, 5 poison extinguishing fire formation. Pagkatapos, pinalibutan ng mga tao si Kutsidesi. Inilapit niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinimas ang kanyang balbas sa ilalim ng kanyang baba, mahinang sinasabi, Gif. Mukhang ang batang babaeng iyon ang nagpabagsak kay Tecz, Bloody Hand Poison Bird, Tecz. Naging baliw ang kanyang mukha. Dinilaan niya ang kanyang labi na parabang naglalaway at nang iinsulto, ang Tecz, Bloody Hand Poison Bird,
ay puro pangalan lang pala. Hindi ko akalain na papatayin siya ng centipede. Matapang na sumigaw si Wit Giang, tumahimik ka. Ililibing ka rin sa lugar na ito. Hindi sang-ayon si Kutsidesi. Mayabang siyang tumawa at nagtanong, haha. Ganun ba? Nagsimulang lumindol ang lupa. Gumamit siya ng mahika. Ang madilim na aura sa paligid ay lalong lumakas. Tumayo rin ang kanyang buhok. Isang kakaibang boses ang umalinggaw, tignan natin. Sa gubat, sa gitna ng ulan na lalong lumalakas, umalingaw ang isang malakas na tunog na yumanig sa langit at lupa, kasama ang isang liwanag na nagliwanag sa isang sulok ng gubat. Malapit doon, ginagamot ni Engstam, Tiulong, ang kanyang sugat habang nagpapagaan, magtiis ka lang. Kailangan kong lutasin sa sarili kong paraan. Ayon sa mga tala, ang saliwhit gihi, ang ahas na madalas tawagin ng mga tao na getho, ahas na bulaklak, ay isang nakakatakot na ahas na mailason. Sa oras na ito, nakatayo si Engstam, Tiulong, sa loob ng lungga ng ahas. Hindi mabilang na ahas ang mahigpit na nakapalibot sa kanyang mga kamay at paa. Hindi tulad ng mga ahas na mailason na may mga pangil na kawit sa harap ng bibig. Ang uring ito ay may maliliit na pangil sa bahagi ng bagang, kaya mas mahirap mag-iniksyon ng lason. Pagdating sa antas ng lason, ito ang pinakamalakas na ahas sa lupa sa Silangang Asya. Sinubukan niyang tiisin ang bawat kagat ng mga ngipin na mahigpit na nakakapit sa kanyang katawan, binubulong, tama, kumagat kayo ng mahigpit. Ang mamba ay isang uri ng ahas sa pamilyang Elapidae. Ang mga uri sa uring ito ay may mga katangian ng mga ahas na mabilis kumilos, gumagapang sa lupa o nakatira sa mga puno, at mga ahas na mailason. Mayroong 4 na uri na nabubuhay pa rin at nagmula sa Afrika. Sa kanila, ang uri ng ahas na mambaen, Black Mamba, ay kilala sa kanyang mga pag-atake sa mga tao at tinaguri ang bangungot ng mga tao sa Afrika. Kahit na nanginginig sa kanyang puso, sinubukan pa rin niyang aliwin ang kanyang sarili. Kung mas malala pa ito kaysa sa Black Mamba, wala nang dapat sabihin pa. Ang Nitian, panloob na lakas, at mental method ng Denignath, ay tutulong sa akin na tiisin ang lason. Tiyak na magiging ayos lang ako. Ang Denignath, sa itaas ay sumilip pababa, nag-aalala. Nang marinig ito ni Engstam, Tiulong, inaliw niya sila, ayos lang ako. Lalabas na ako ngayon. Huminga ng malalim, mga anak ko. Pagkatapos, tumingin siya pababa at biglang tumigil ang kanyang katawan. Sa kanyang palad, mayroong hindi mabilang na kagat ng ahas. Ang balat sa paligid ay naging mapula. Napag-isip-isip niya, siguro sapat na ito. Tumingin siya sa paligid, sinasabi sa kanyang sarili, oras na para dahan-dahang umalis. Hindi napansin ang isang ahas na nakapalibot sa kanyang leg. Ang pakiramdam sa kanyang lieg ay naging kakaiba ng mas humigpit ang ahas. Sa sandaling ito, gulat siya sa loob, lumingon. Tinitignan ang mga ahas na mahigpit na nakapalibot sa kanyang mga paa, kasama ang hindi mabilang na mga mata na nagniningning at nakatitig sa kanya, nabuka ang kanyang bibig sa pagkabigla. Hindi ko ito inaasahan. Alam na kailangan niyang manatiling kalmado hanggat maaari, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang pagmura sa loob, nakakainis. Wala ito sa plano. Ang Denignath ay biglang tumalon mula sa itaas, nakahiga sa kanyang ulo. Ang ahas sa kanyang lieg ay pinatalsik din ng dalawang Denignath na kinuha ang lugar. Tinitignan silang naging masigla, nagtataka siyang nagtanong, mga anak ko. Ang ahas na nahulog ay nakita ang Denignath, itinaas ang ulo, ibinuka ang bibig, at dumila, Ang Denignath, sa kanyang ulo ay tinitigan ito, ang galit ay malinaw sa mukha. Pagkatapos, sumugod ito pababa, kumagat ng mariin sa kritikal na posisyon ng ahas, at pagkatapos ay itinapon ito sa lupa. Hinawakan niya ang ahas ng mahigpit, ipinapaypay, na nagdulot sa mga ahas sa paligid na huwag lumapit. Punong-puno rin ng pawis ang ulo ni Engstam, Tiulong, sumisigaw, Bibi. Bin! Ang Denignath, na nagngangalang Bin ay masayang itinaas ang kanyang ulo nang marinig niya itong sinabi. Salamat sa iyo, Bin. Matapos ang isang sandali ng labanan, ngayon ay hindi na naglakas loob na gumalaw ang mga ahas.
Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang ulo nito, sinasabi, nag-aalala rin kayo para kay Papa, hindi ba? Salamat sa inyo. Matapos na ang Ethan, na nagngangalang Bin ay nasa kanyang ulo, ngumiti siya sa kanila, mabuti, pumunta na tayo para makita si Mama. Sa sandaling ito, sa panig ni Hodgson, bumubuhos pa rin ang ulan. Pagod na humihinga siya ng malakas, tinitignan si Kuchidesi, na sumisipsip muli ng dugo ng isa pang tao. Nag-aalala siya na kung magpapatuloy ito, mamamatay silang lahat. Ang taong mahigpit na hinahawakan ng matanda sa liig ay ang dugo sa kanyang katawan na lumulutang sa paligid. Ang laway sa kanyang bibig ay patuloy na tumutulo, ang kanyang mga mata ay naging blanko. Hirap siyang sumigaw. Mula sa mukha ni Kuchidesi, ito ay nagiging mas masaya. Iniisip na madali lang ito, madali na parang pagbubuhat ng palad. Naririnig siyang mayabang na sinasabi, wala na bang makatiis sa aking isang piren, palm. Galit ang grupo ni Hodgson. At sa sandaling ito, naghihinala siya na nakatakas na ng ligtas si Tiulong. At pagkatapos ay hinawakan niya ang Ituroy, whip, papalapit sa matanda at nag-utos, lahat pigilan siya mula sa malayo hanggat maaari. Pipigilan ko siya. Tumango ang isang tao, sumasagot, opo, binibini. Pinigilan siya ng Renlo, elder, humaharang kay Densenhai, bumawi ka rin tulad ni Tiulong. Nang marinig ito ni Hodgson, sinabi niya, ano? Hindi ko magagawa yan. Nagpa siyang sinabi ng Renlo, elder, paano makakayang iwanan ang direktang angka ng Dindigya, ang kanilang mga kamag-anak na nakikipaglaban at tumakas ng mag-isa. Sumagot siya, kung hindi namin kayo maililigtas, paano kami makakaharap sa Ratsii, clan leader? Si Kuchidesi, ay parang walang nakikita sa lahat na nag-uusap. Bilisan nyo, huwag kayong magsalita pa ng walang kabuluhan. Hindi kailanman iiwan ng Dindigya, ang kanilang mga kamag-anak. Pinuto ni Kuchidesi, ang mga salita, hindi ba nakakainis kapag patuloy na tumatakbo ang mga biktima? Pagkatapos ay tumawa muli siya. Sige, mas mabuti ito. Iniisip ang pangitain ng buong Dindigya, na nalulubog sa dagat ng apoy, humima si Kuchidesi, sa kanyang baba, nagmumuni-muni, nakarating na tayo sa puntong ito, kung hindi pa ako nasiyahan. Ang paggawa sa na patag ay isang magandang bagay. Para ipahayag ang muling pagbabalik ng Huetgyo, Bloodsec, kailangan ang isang kakilakilabot na sakripisyo. Nang marinig ito ng Renlo, elder, galit siyang nagangalit, walang hiya. Wala siyang planong magpatawad ng kahit sino sa amin. At pagkatapos ay naramdaman ni Hodgson, na ang patuloy na paglaban ay hindi isang estratehiya. Nagpa siyang iwinasiwas ang Dituroy, whip at sumugod, sinasabi, kung gayon, kahit namamatay tayong lahat dito, kukunin ko kahit isa lang kamay niya. Sumunod ang katabi niya, sumasagot, malinaw po, binibini. Kahit na alam nilang mahirap harapin siya, sa mga mata ng bawat isa, lumitaw ang determinasyon. Tinitigan ni Kuchidesi, ang grupo ng may paghamak. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Ayon sa mga salita ni Hodgson, Miss, hindi kailanman iiwan ng Dindigya, ang kanilang mga kamag-anak at tatakbo. Gulat na gulat si Hodgson, na hindi siya makapagsalita. Kahit na naghirap si Tiulong, ang kanyang mental na estado ay napakagaling. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang dahan-dahang nagpapaliwanag sa kanyang paglitaw. Sinabi ko na, ang mga tao ng Dindigya, ay hindi kailanman iiwan ang kanilang mga kamag-anak. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang kasuotan, itinaas ito. Ibinaba niya ang kasuotan sa lupa. Isang katawan na may mga kalamnan ang lumabas, kasama ang kanyang sariling plano. Sinasabi, tao rin ako ng Dindigya. Pagkatapos, mahigpit na hinawakan ng dalawang kamay ang short saber, sumugod patungo kay Kuchidesi. Tinitigan siya ng matanda na papalapit sa kanya. Ang payapang ekspresyon ay malinaw sa mukha. Nang makita ito ni Hodgson, natakot siya at sumigaw, Tiulong, yaong Tiulong, huwag.
Kinutya ni Kutsidesi, habang tumatawa, iri-iriye. Pinatawad na kita, pero kusa kang pumunta dito. Isa kang tanga. Tumapak si Genstam, Tiulong, para bigyang puwersa ang kanyang sarili. Tumalon, iniwasiwas ang on-e, short saber, patungo sa kanya, sumisigaw ng mahaba. Nang makita ni Holdensed, ang eksena, sumigaw siya, Tiulong. Sa isang iwinasiwas ni Kutsidesi, ang kanyang kamay, ang dalawang on-e, short saber, ay pinatalsik sa malayo. Madali siyang binuhat ni Kutsidesi, gamit ang isang kamay. Ang isa pang kamay ay tumitipon ng maigi, demonic energy. Tumawa siya sa kakaibang boses, kusang loob na mag-alay ng tinhite, essence blood. Mas gusto ko ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang palm, patungo sa kanyang tiyan, umaasa sa pagtikim. Hinanda ng dalawang kamay ni Engstam, Tiulong, ang pagharang. Ang palad na may matutulis na kuko ay mahigpit na hinawakan ang dalawang kamay ni Engstam, Tiulong. Mabilis siyang tumugon na harangan gamit ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang puwersa ng matanda ay napakalakas na humiyaw siya sa sakit. Sumuka siya. Tumawa ang matanda, tama kang ang isang tanga. Hindi mo ba alam na dumadaloy rin ang dugo sa braso? Ang dugo sa kamay ni Genstam, Tiulong, ay unti-unting lumilipad sa ere ayon sa mahika ng matanda. Ang pakiramdam na ang buong katawan niya ay unti-unting nawawala ng dugo ay nagdulot sa kanya na sumigaw ng mahaba. Nag-aalalang sumigaw si Holdensed, iligtas si Tiulong Kenthi, Young Master Tiulong. Nasiyahan si Kutsidesi, tinitignan ang tinhite, essence blood, ng binata na lumilipad sa air, tumatawa. Dinilaan niya ang bawat patak ng dugo at pagkatapos ay pinuri, napakasarap. Napakaganda. Haha. Gaano nakatagal bago ko natikman ang tinhite, essence blood, ng isang binata na ganito. Nadarama ang kasiyahan, ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga paa ay tumapak sa lupa, na nagdulot sa lupa na lumiyab at maduro. Pagkatapos ay ginamit niya ang Chiu move na Heitlon Thasba, Blood Willful Wave. Ang espasyo sa paligid ay naging mainit. Ang eighth ni grupo ay pinatalsik sa malayo. Inalalayan ni Holdensed, si Engstam, Tiulong, sumisigaw. Mayabang na tumawa si Kutsidesi, tinitignan ang A ni grupo na bumagsak na parang damo. Naiirita ako sa taong nagtatapon ng mga nakatagong armas na tulad ng mga langaw at lamok. Ngunit salamat sa batang ito, natapos na ang lahat sa isang pagkakataon. Yugyog ni Holdensed, si Engstam, Tiulong, sumisigaw. Mayabang na sinabi ni Kutsidesi, ipapadala kita nang hindi ka na kailangang maghirap. Nang marinig ito ni Holdensed, natakot siya at mahigpit na niyakap si Engstam, Tiulong, sumisigaw, hindi pwede. Bigla, sa sandaling ito, umalinggaw ang isang ubo. Nagdilat na rin si Engstam, Tiulong. Sa kanyang bibig ay dumadaloy ang kakaibang puting likido. Hirap siyang sinasabi, ikaw. Anong ginawa mo? Bigla, napagtanto niya na ang kanyang buhok at balbas ay naglalagas. Natuklasan ni Kutsidesi, ang lason, ang buong katawan niya ay nanginginig, ang kanyang boses ay nagpapakita ng takot. Hindi mangyayari ito. Paano maapektuhan ng BC power dissipating poison, ang panloob na lakas at mental method ko? Hinawakan ng dalawang kamay ang kanyang ulo sa takot. Ang bagay na ito ay hindi maaaring mangyari. Sino ka ba para magawa ito? Sa oras na ito, ngumiti si Engstam, Tiulong, at bumalik na nagtanong, tinanong mo kung sino ako. Itinuro niya ang kanyang kamay patungo sa kanya, sinasabi, ako ang iyong natural na kaaway. Kutsidesi. Nadaramang ang kanyang katawan ay patuloy na humihina, nang marinig niya si Engstam, Tiulong, nagtataka siyang nagtanong, ano? Likas na kaaway? Ang sitwasyon ni Engstam, Tiulong, ay hindi rin gaanong kaayos. Ang kanyang mga mata ay nagiging malabo. Ang mukha ng matanda ay naging kulay abo, malamig na pawis ang bumabaha sa kanyang mukha. Ano ang napuntahan ko? Naalala ni Kutsidesi, ang sandali kanina. Matapos gamitin ang Huit Eve, blood energy, ng batang iyon upang maglipat ng isang ikot, hindi na sumusunod ang aking dugo sa aking kalooban. Sinubukan niyang diinan ang kanyang paa sa lupa, ngunit wala siyang lakas. Bulong ni Kutsidesi, ang mundo ng Haikyo, blood sect, ay nasa harapan ko na. Humahakbang sa lupa, sumigaw siya ng may paghihinayang, hindi ako pwedeng bumagsak dito.
Ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng pagkauhaw sa dugo. Galit na sumigaw si Kutsidetsi, mamatay ka. Nagpakita ng pag-iingat si Egg Hodgson, mahigpit na hinawakan ang Eturoy, whip, sa kanyang kamay. Pagkatapos ay